Hindi na bago ang panganganak ng ilang babae sa mga pampublikong lugar gaya ng nangyari kahapon sa LRT. Ayon sa isang grupo, ang ganitong insidente maaari raw maiwasan kung may sapat na kaalaman ang mga nagbubuntis. Kaya hamon nila sa gobyerno isang komprehensibong programang tututok sa kapakanan ng mga buntis. Balitang hatid ni Chino Gaston. Bago ang panganganak ng inang ito sa LRT, may mga nauna ng insidente ng pagsisilang sa iba pang pampublikong lugar. Tulad na lang ng inang ito na sa gilid ng Manila Bay nagluwal ng anak. Meron ding sa mga taxi na inabutan. Ayon sa Public Health and Safety Director ng MMDA, bagamat walang espesipikong ahensya ng gobyerno na nakatalaga sa ganitong mga kaso, kayang-kaya raw nilang tugunan ang mga ganitong sitwasyon. Gaya ng napatunayan nila nang minsang magpaanak sa tapat ng kanilang station sa EDSA Corner Timog. Kasi kung talagang lalabas na yung bata, kung saan naman talagang lalabas yun the best way na gagawin namin is to assist yung baby tsaka yung mother. Wala. In fact, wala sa mandate ng kahit siguro ano ngayon, not even the Department of Health na yung pangalagaan yung mga naglalakbay pa ng mga buntis. Kasi talagang ang advice dyan is hindi na dapat maglakbay. Ano't anuman, malinaw raw na may responsibilidad ang gobyerno hindi lang sa panganganak, kundi sa paghahanda sa mga ina, bago, habang at pagkatapos magbuntis, ayon sa NGO na likhaan Center for Women's Health. Kung may sapat na kaalaman raw kasi ang mga ina, hindi na sila hahantong sa panganganak sa mga alanganing lugar. Bukod sa kulang sa akses sa impormasyon, problema rin ang kakulangan ng mga doktor, gamot, supply ng dugo sa mga pampublikong ospital. Katunayan, sa gitna ng modernong panahon, may 4% pa rin ng mga kababaihang nabuntis sa bansa na nanganak na walang kaagapay na doktor o kahit hilot, batay sa 2008 National Demographic and Health Survey. Ang dahilan kasi ng madalas na pagkakamatay, 80%, ay yung mga complications nung panganganak, yung actual na delivery. So, pagka na-delay yung paglapat ng tinatawag na emergency obstetric care, yung mga paggagamot ng complications, kagaya yan ng paglapat ng dugo, o kaya pag-opera pagka nag-o-obstruct yung baby, pwedeng mamatay yung babae. Ang mga komplikasyon sa panganganak, posible pang mauwi sa maternal deaths. Ayon sa United Nations Population Fund o UNFPA, 11 kada araw o mahigit 4,000 kada taon ang babaeng namamatay sa bansa habang nanganganak. Kaya ayon sa likhaan, isang komprehensibong programang tututok sa mga nagbubuntis na ina ang kailangan ng bansa. Chino Gaston, GMA News.